Maraming traders ang nag-aabang sa mga balita tungkol sa ETF at SWIFT. Pero ngayon, titignan natin ang mas malalim at mas matibay na analysis. Sa video na ito, ipapaliwanag natin kung bakit hindi dapat puro balita ang ating sundan at bakit ang technical structure ng XRP ang mas makakatulong sa atin bilang mga traders at hodlers. Kung gusto mong maiwasan ang pagiging biktima ng exit liquidity, kailangan mong pakinggan ito hanggang sa huli. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit dapat kalimutan ang mga ETF at saka SWIFT news. Ayon po sa analyst dito na si Ginoong JD, karamihan sa mga traders ay naiipit sa pag-asa sa mga headline o news cycle. Sinabi niya na ang mga balita tulad ng ETF approval o SWIFT integration ay kadalasan nagbibigay lamang ng ilusyon sa market. Para sa kanya, ang totoong market guide ay ang technical structure, hindi ang news hype. Kung susundin mo lang ang balita, madalas ay napapasama ka sa tinatawag po niyang dumb money moves. Sa madaling salita, kapag napagtuunan mo lang ng pansin ang news, mas malaki ang chance na maubos po ang iyong position nang hindi mo namamalayan. Kaya para po sa mga traders na tulad natin, mahalagang matutunan ang chart at hindi lang ang mga headline. Ngayon ay ano po ba ang mensahe ni Ginoong JD para sa mga traders? Diretso po sa punto si Ginoong JD. Ayon sa kanya, may isa pang final push bago mangyari ang malakas na correction. Pinayuhan po niya ang lahat na maging maingat dahil karamihan sa mga traders ay hindi makaka-react sa oras. Sa kanyang mga salita, 95% will be exit liquidity. Ibig sabihin, malaking bahagi ng market participants ang mapipilitang lumabas sa kanilang positions sa pinakamalalang oras. Makikita dito na may kasamang warning ang kanyang analysis para sa atin. Huwag daw pong maging komportable sa momentum lamang. Kung hindi ka alerto, pwede kang masama sa malaking pagbaba sa market na ito. Ngayon ay ano po ba ang ipinapakita ng chart? Tingnan natin ang chart na ibinahagi rito ni Ginoong JD. Makikita po natin ang monthly time frame ni XRP na may ascending triangle na nabuo sa loob ng maraming taon. Ang price ay sumusunod po sa malinaw na rising trendline at paulit-ulit na tinitest or tinest ang horizontal resistance. Ang ganitong setup ay nagpapakita po ng matibay na structure at hindi basta-basta maaapektuhan ng short-term news. Ibig pong sabihin, ang momentum at trend ay mas may saysay kaysa sa hype ng headlines. Ang chart din ay nagpapakita ng RSI data sa ilalim kung saan may hidden bullish divergence na lumilitaw. Ang signal na ito ay nagsasabi ng continuation ng trend bago maganap ang anumang malaking pullback. Ngayon ay ano naman po ang hidden bullish divergence? Ang hidden bullish divergence ay nangyayari kapag ang momentum ay humihina sa pullback, pero ang presyo ay patuloy na tumataas. Para sa mga traders, ito ay sinyales na magpapatuloy ang upward move at hindi pa exhausted ang trend. Sa madaling salita, kahit may retracement o temporary pullback, may puwersa pa ang buyers para itulak ang presyo pataas. Ito rin ang dahilan kung bakit naniniwala si Ginoong JD na may isa pang upward move bago dumating ang malaking rug pull crush. Kaya bilang mga traders, mahalagang bantayan po natin ang RSI behavior at rising trend line dahil dito po nakasalalay ang susunod na galaw na XRP.
ang simpleng pag-observe sa momentum at trend ay makakatulong sa atin upang maiwasan ang pagkawala ng funds sa exit liquidity. Ngayon ay saan po maaring pumunta si XRP? Base po dito sa chart, ang structure ni XRP ay nananatiling intact hanggat hindi po bumabagsak sa rising trend line. Kung ipagtatanggol ng mga buyers ang level na ito, may potensyal sa XRP na maabot ang projected breakout zone bago humina ang momentum. Ito ay aligned sa expectation ni Ginong JD na may final push bago mangyari ang malakas na correction. Ipinapakita rin ng hidden bullish divergence na may backing ang movement na ito. Para po sa atin bilang mga traders, ang pagtutok sa key levels at RSI behavior ay critical upang malaman kung magpapatuloy ang bullish move o magsisimula ang predicted crash. Ito rin ay nagbibigay ng pagkakataon na magplano ng exit strategy ng maaga. Ngayon ay ano naman po ang ipinapahiwatig ng final push at saka exit liquidity? Kapag nangyari ang huling upward move, malaking porsyento ng mga traders ay hindi po makaka-react sa oras. Ito ang tinutukoy ni Ginong JD bilang 95% will be exit liquidity. Sa madaling salita, maraming holders at traders ang mapipilitang lumabas sa positions sa pinakamalaking pagbaba. Para po sa mga hodlers, ito ay warning na dapat maging alerto at huwag pong maging complacent. Ang final push ay maaring mukhang opportunity. Pero sa kabilang banda, ito rin ang setup para sa rug pull crush. Kaya bilang trader, kailangan po nating bantayan ang trend line at momentum para maprotektahan ang kapital. Ngayon ay paano po dapat mag-react ang mga traders at hodlers? Ang pinakamahalaga po ngayon ay ang focus sa technicals. Huwag masyadong maapektuhan ng headlines tungkol sa ETF o SWIFT. Ang key levels, rising trendline at hidden bullish divergence ang tunay na magbibigay ng clue sa galaw ni XRP. Bilang mga traders, mahalaga rin na may exit plan at risk management. Kung tama po ang timing ng final push, may pagkakataon tayong ma-maximize ang ating gains bago magsimula ang downside. Ang simpleng pag-observe at pag-unawa sa structure ay makakatulong sa atin upang maiwasan ang mga traps ng market. Ito ang klase ng proactive trading na dapat nating i-practice sa volatile market ni XRP. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang aral po dito ay simple pero makapangyarihan. Huwag pong maging biktima ng hype o short-term news cycle. Ang technical structure ni XRP, rising trendline at hidden bullish divergence ang tunay na guide o gabay ng market. May one last push bago ang malaking downside at karamihan sa mga traders ay maaring hindi makaka-react sa tamang oras. Para po sa atin, bilang mga hodlers at traders, ang pag-aaral ng chart at momentum ay kritikal sa proteksyon ng ating kapital. Sa tingin ko, ang pag-intindi sa long-term structure kaysa sa news ay magbibigay sa atin ng edge sa market. Sa tamang disiplina at analysis, pwede nating ma-maximize ang ating gains at maiwasan ang exit liquidity. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.